Inakala nilang 5 na wala silang silbi sa mundo. Ngunit sila ang naging tagapagligtas ng sangkatauhan. Alamin natin ang kwento ng Power Rangers. Noong unang panahon, ng Cenozoic, 6 na interplanetary warrior, na tinatawag na Power Rangers, na may tungkuling protektahan ng buhay sa Earth at ang Zeo Crystal. Ngunit, ang dating Green Ranger na si Rita Repulsa na naging rogue ay pinatay ang kanyang lumang koponan bago pansamantalang nasupil ni Zordon. Gustong mabuo ni Rita ang halimaw na si Goldar, habang sinusubukang kunin ang Zeo Crystal. Isang artifact na dumadaloy sa Morphing Grid, na nagbibigay sa Power Rangers ng kanilang kapangyarihan. Si Zordon ay ang mentor ng Power Rangers at ang dating Red Ranger na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalilipas, bago naging bahagi ng Morphing Grid ang kanyang kamalayan sa kanyang kamatayan. Nakaligtas siya sa pag-atake ni Rita at kinuha ang 5 sa mga power source ng Rangers. Ang Power Coins, at itinago ang mga ito. Habang inutusan niya ang kanyang assistant na si Alpha 5 na magsagawa ng meteor strike na pumatay kay Zordon. Si Rita naman ay tumilapon sa ilalim ng dagat. Ang pagkawala ng Power Coin ay nagresulta sa pagkalipol ng mga dinosaur ngunit matagumpay na nabigo ang may pakana na traidor ng kanyang koponan. Sa kasalukuyan, sa Angel Grove, California, ang high school football star na si Jason Scott, nagaganap bilang Red Ranger, at magiging leader ng grupo, ay na-dismiss mula sa football team. At inilagay sa ilalim ng house arrest matapos siyang mag-prank at mahuli ng mga pulis. Habang nasa school ay nakatagpo niya sina Billy Cranston, nagaganap bilang Blue Ranger. Nakilala niya ito matapos niyang ipagtanggol sa nangbubuli sa kanya. Siya ay isang autistic at matalinong loner. Si Billy ang klasikong nerd na madalas mabuli. Si Kimberly Hart ay si Pink Ranger, isang dating cheerleader. Nakibahagi si Kimberly sa isang anyo ng cyberbullying sa pamamagitan ng pagpapakalat ng pribadong imahe ng kanyang kaibigan sa paligid ng paaralan. Nang gabing iyon, inalis ni Billy ang ankle monitor ni Jason at ang dalawa ay tumungo sa isang inabandonang minahan ng ginto. Umalis si Jason para tuklasin at nakasalubong niya si Kimberly. Pinasabog ni Billy ang mga pampasabog para sirain ang ilang bato, na umakit sa atensyon ni Jason, Kimberly, at mga kalapit na estudyante. Si Trini, nagaganap na Yellow Ranger, siya ay isang batang babae na hindi alam ang kanyang sexual na oryentasyon. At si Zack bilang Black Ranger. May sakit ang ina ni Zack, at natatakot siya na balang araw ay uuwi siyang matagpuan itong patay. Nagkaroon ng mahinang pagyanig ang lupa, at pagkatapos ay natuklasan ng 5 ang power coins, at bawat isa ay kumuha ng isa. Dumating ang mga bantay at hinabol sila. Habang tumatakas, ay nahagip ng tren ang kanilang sasakyan. Nagising silang nasa kani-kanilang mga bahay na sila. Natuklasan nilang nabigyan sila ng mga kakayahan ng higit sa tao. Sa ibang lugar, natagpuan ang bangkay ni Rita ng mga mangingisda. Nagising ito, at pinatay ang mangingisda. Nanguha siya ng mga piraso ng ginto upang muling buhayin ang kanyang alipin na si Goldar. At hanapin ang Zeo Crystal. Bumalik ang 5 sa minahan, pagkatapos ng habulang naganap, aksidenteng nahulog sila sa isang balon ng tubig, at natuklasan nila ang sinaunang sasakyang pangkalawakan, at nakilala nila sila Alpha 5 at Zordon. Dahil sa marami silang katanungan kay Zordon, ay ipinakita niya sa kanila kung anong mangyayari sa hinaharap sa kamay ni Rita. Ipinaalam nila sa 5 ang tungkol sa orihinal na Rangers at tungkol kay Rita. Binabalaan sila na mayroon silang 11 araw hanggang sa magkaroon ng buong kapangyarihan si Rita, at mahanap ang Zeo Crystal, at gagamitin ito para sirain ang lahat ng buhay sa Earth. Ang 5 ay umalis sa lugar na walang balak na bumalik hanggang sa makiusap si Zordon kay Jason na kumbinsihin ang koponan na maghanda para sa paparating na pag-atake ni Rita. Ang 5 ay bumalik upang magsanay ng mga sumunod na araw, ngunit wala silang improvement. Ginugugol nila ang kanilang pagsasanay laban sa kunwari na putis, at hindi nila matagumpayan na mag-morph. Sa pagtatangkang magbigyan ng inspirasyon ang mga Rangers, ipinahayag ni Alpha ang mga Zords nila. Kinuha ni Zack ang kanyang Zord para sa isang joyride at halos patayin ang iba pang mga Rangers nang bumagsak ito sa kuweba kung saan sila nagsasanay.
Nagagalit ito kay Jason, at nag-away sila. Sa pagsisikap na paghiwalayin ang dalawa, kusang nagmorph si Billy. Gayunpaman, nang malaman ito ni Billy, nawala ang baluti. Nagalit sa kanilang kawalan ng pag-unlad, pinaalis ni Zordon ang grupo. Bumalik si Jason sa spaceship upang harapin si Zordon at natuklasan na kapag nagbago na ang Rangers, bubuksan nito ang Morphing Grid at papayagan si Zordon na ibalik ang kanyang sarili sa isang pisikal na katawan. Inakusahan ni Jason si Zordon na ginagamit ang koponan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Nang gabing iyon, ang koponan ay nagtipon sa minahan, upang kilalanin nila ang isa't isa. Kinagabihan, inatake ni Rita si Trini sa kanyang tahanan at sinabihan siyang dalhin ang mga Rangers sa pantalan. Ang koponan ay pumunta upang labanan si Rita ngunit mabilis na natalo. Pinilit ni Rita si Billy na ihayag ang lokasyon ng Zeo Crystal, ngunit pinatay siya, at pinakawalan ang iba. Dinala ng mga Rangers ang katawan ni Billy sa spaceship at hiniling nila kay Zordon na buhayin si Billy, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi niya magagawa. Sinabi ng mga Rangers na ibibigay nila ang buhay ng bawat isa. Kapalit ng buhay ni Billy, at nagpasya silang talunin si Rita. Dahil dito ay na-unlock nila ang Morphing Grid, at may pagkakataon na muling mabuhay si Zordon. Ngunit nagsakripisyo siya upang maibalik ang buhay ni Billy. Sinabihan ni Zordon si Jason na nag-iisa lang ang Red Ranger at leader ng team. Nagkaroon ang koponan ng bagong kumpiyansa, at ang mga Rangers ay muling nagmorph, nagawa nilang magbago sa kanilang baluti. Lumikha si Rita ng Goldar, at pinarami ang hukbo ng putis, pagkatapos ay inatake nila ang Angel Grove upang mahanap ang Zeo Crystal. Ang Rangers ay nakikipaglaban sa putis at tumungo sa Angel Grove sakay ng kanilang mga Zords. Matapos sirain ng Rangers ang putis, ay nakipaglaban sila sa Goldar. Ngunit, hindi nila kinaya ang lakas ng Goldar. Sakay ng kanilang Zords ay itinulak sila ng Goldar sa isang maapoy na hukay. Sa hukay, nagsama-sama ang mga Zords, at bumuo ng isang higanteng Zords na tinatawag na Megazord. Sumanib si Rita kay Goldar. Naglaban ang Goldar at ang Megazord. Sa huli ay winasak nila ang Goldar. Pinapasuko ni Jason si Rita, ngunit, tinanggihan ng alok ni Jason. Biglang inatake ang Megazord nang mapanlinlang na si Rita. Isang sampal ang iginawad ng Megazord kay Rita at tumilapon ito sa kalawakan. Ang mga Rangers ay pinuri ng mga tao at tinuring na bayani. At nagpakitang gilas pa ito ng pagsasayaw. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po.